Sa atin po ngayon, meron na po tayong mga evacuees dito at patuloy po silang nagsisidatingan. Yung iba kinukuha natin sila dahil malalim po yung part nila kasi wala ko tayong tubig sa kalsada ngayon, and thank God kasi walang tubig, pero yung mga sitio kasi na dinadaanan ng tubig nanggagaling sa likod sa may creek, ganun. So sa ngayon wala pang tubig sa kalsada, pero yung mga kabahayan malalim na po, kaya dumadami yung ating mga evacuees. Sa ngayon 29 families, 103 individuals tayo. Sa ngayon po dito sa may Calle 2, ang kwan po ay dito po sa may chest level ng tubig, yung iba. Tapos yung pinakamababa is yung knee deep sa Zone 1, sa Claveria Road, yung iba sa Zone 9, sa fisheries naman tayo, ganun din, chest deep po. Tayo po ay nakanda naman palagi dito sa Barangay Maduwed. Yung evacuation center natin ay pinapayos na po yung isang building para ma-occupy na po rin po kung sakaling dumami pa po yung ating mga evacuees. So far nakapag naman po tayo, meron naman kasi tayong stockpile dito na pag kailangan ng pagkain. Kami po kasi ang naglulutan na rin ng pagkain ng mga evacuees natin para maano natin sila, masikaso natin sila. Yung mga tubig naman din, may nag-sponsor din naman ng ating isa sa mga kagawad, yung si Kagawad Rochelle Tamayo, para sila yung para walang problema, walang magtae, ganun talagang. Sinisiguro natin na safe lahat yung nandito. Meron pa rin, hindi natin maiwasan kasi sinasabi nga po nila mataas yung mga kabayan nila, tinaas na nila. So hindi ko naman sila pinipilit. Alam ko pag lumalakpag hangin kasi gawa sa light materials ng kanilang mga kabahayan, doon natin sila talaga makukuha. Pero yung pagtaas naman ng tubig, hindi naman siya yung mabilisan ngayon. Kumbaga, konti-konti siyang tumataas, pero hindi pa natin kasi nakikita yung bumabang tubig galing sa upstreams. So, ayan, sinasabihan pa rin natin sila. From time to time, sinasabihan, mini-message natin yung mga tanod natin, mga BHW natin na nakatoka doon. Tapos, sinasabihan sila kung gusto na nilang lumikas, gano'n. Sa mga kabarangay po natin na nanonood, nakikinig sa Bombo Radyo, nakikita po natin at sana po ay wag na po natin patigasin yung ulo natin. Wag po natin pahirapan ang ating mga kasamang rescuers para sa ganun ay lahat naman tayo safe. Safe po kayo, safe ang mga rescuers. At mag-ingat po tayo. Kung hindi nyo po kayang ayaw nyo pong bumaba ng inyong kabayan, wag na po tayong lumabas kung wala po tayong gagawin.